Morning sa ating lahat. Itutuloy ko yung ating binbin na preaching. 2 Sundays po. Kala ko wala ko ngayon. Ang busy ako sa Betis. So, nag-escape lang po ako. Talagang may meeting na ngayon. Siguro mga ilang buwan pa yun. Ang inaasikaso naman doon ay church membership. Mga kakapagod. Pero dahil commitment ko rin dito, nakakaingit kayo dito, matatapos na kayo. Naming extension. Kami doon talagang very tight yung paghanap namin ng pondo. Yan siyempre sa Panginoon yun. Alam niyo naman doon ng lugar, hindi katulad dito po katrabaho. So ngayon, nasa Kisame tayo doon. Pero very, talaga nagpipray para sa pondo talaga. Sarap nga ng labing ngayon, no? Parang sarap makinig, no? O sarap matulog. Eh, balo nung di kami preach for 2 Sundays. Hindi ko alam yung topic mo, pero pupuntahan ko yung topic ko. Yung John 14:6, yun ang ating topic. Pwede mong pakilagay. Si Allen na naman. Si Allen. Yun sa 14:6, ako ang daan ng katotohanan at ng buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tapos na natin yung I am the way, Christ is the way. Sa araw na ito, yung Christ is the truth. Si Jesus ang katotohanan. Okay? Kasi may komunyon po tayo at yun lang muna siguro yung ating pwedeng tutukan sa ating pag-aaral ngayon. Okay? Okay, kayo po ba? Nakita po talaga yung totoo. Alam niyo na ba talaga ang totoo? Ang layo rin ba kung bakit tayo narito ay upang gusto nating matuklasan ng totoo. Very healthy po yun kung ang hinahanap natin sa pagtitipon natin ay truth. But sometimes truth hurts. Minsan hindi siya madali, kundi masakit siya. Pero kailangan natin yun, di ba? So, sabi ni Christ, I am the truth. Hindi tayo interesado lamang sa mga pagtuturo ng iba, sa mga religion, sa paniniwala, kundi ang mahalaga, ang ating tinatayuan, pinakikinggan ay totoo. Okay? At sinasabi din ng Bible, makakatiyak tayo doon that thy word is true. Importante po, yung tao, yung paitunanay, yung totoo. Importante po ito. Okay. By nature, the whole experience, ang Bible ay nagsasalita, by nature, na ang tao ay ignorante sa totoo. By nature. Sa kalagayan ng tao, ang tao, ayon sa sukatan ng Bible, ang tao ay ignorante yan. That's why sabi ng Jesus Christ, I am the truth. Okay? Hindi ko alam yun dati. Ngayon, para hindi naman natin ma-depreciate yung ibang mga pag-aaral, ang katotohanan ay maraming pinupuntahan. Halimbawa, may mga tao na ang galing-galing niya sa mathematics. Sabihin natin siya ay isang math wizard or talagang magaling siya pagdating sa katotohanan sa mathematics. Pwede sa science. Okay? Pwede kang maraming alam na totoo tungkol sa philosophy or sa secular knowledge. Pwede yun. Pwede sa business. Maraming mga tao magaling sa business.
Eh, di ang anak ngayon, magaling na rin yung technology. Diba, nakakagulat sila yung mga bata ngayon. Siguro, lahat tayo. Iba't iba yung bagay na alam natin tungkol sa totoo. Pero kahit lahat ng katotohanan tungkol dito, alam natin, hindi pa rin natin posibleng alam ang totoo. Pwede bang makipagbukas kayo sa akin sa 1 Timothy chapter 2? Nino kasi itang at saka radio, itang genius siya, itang pag may tinatanong ka, alam niya kagad yung sagot. Meron di barong ba yun? Oh. Yan, maraming alam na totoo yun. Pero hindi ibig sabihin, alam niya ang katotohanan. Nakalyabado ito. Huling, siyempre, browsing reading na masyadong malawak yung basa. No? Bakit mo kasi rin taong biyasa, mapamasali. Ang mga taong palabasa ay maraming alam talaga yon. Okay? At sumikat yung taong yon, pero hindi ibig sabihin nun, alam niya yung lahat ng sagot, alam na niya ang katotohanan. Hindi ganon. Kaya nga tutuklasin natin ngayon, ayoko rin mamatay na ignorante. Gusto ko yung, alam ko talaga yung sinasabi, kung ano yung talaga yung truth. Now, tingnan natin yung 1 Timothy chapter 2. May sinasabi dito ang Bible. Sabi niya dito sa verse 1, una sa lahat ay sinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng tao. 2, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Tapos sa verse 4, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Katindi na po na. Dahil niyo po hindi, pag sinabi nating truth, Jesus Christ, I am the truth. Dito, sinasabi dito, ito yung sinasabi, the knowledge of truth means the knowledge of salvation. Okay? Yung mo rin nasabihan, yung kaligtasan, kaya may mga kabaldugan, pagkakilala sa katotohanan. Okay? Salvation means the knowledge of truth. Pag sinabing knowledge of truth, knowledge of Jesus Christ. Okay? Eh mo naman kasi pakilaling gino mo ngayon may kilala eh. At kaya, siyempre, pag sinabi natin Kristiyano, ang isang bagay na kailangan natin makita dyan, itong Kristiyano ka dapat i-display mo Kristo kaya mo. Akit dia talaga yung Kristo. Di akit yung Kristo kaya physical pero makikita si Kristo yung mga nakakilala sa Kanya. Ang pinakatrabaho ko sa buhay ay hindi yung mag-preach lang, kundi para makita si Kristo, the knowledge of Him. Di ba yung sasabi ng Bible, si Kristo ay maging halimuyak ng lahat. Pag kilala mo si Kristo, kasi nga po, kailangan po lahat ng individual si Kristo. Bisa ko po bisa, dahil hanggang tao, ano man ang kulay nila, ano man ang pinag-aralan na, ano man ang inabot nila, bata man, matanda, kabataan, lahat ay kailangan akilala ni Kristo. Kingarilan din. Kasi si Kristo nga ang siyang kaligtasan, at si Kristo at ang buhay na walang hanggan. Now, pag sinabing kaligtasan, sa kabilang mundo, pagkakilala sa katotohanan. Inseparable yun. May pwedeng ikawanin katotohanan po yung kaligtasan. Pwede. So the knowledge of truth means salvation. Muli na sabihan. Yung taong ligtas, alayang balo. Kanawala yung totoo. Nung yung tao, balo na yung totoo, ligtas yun. That's for sure. Kasi salvation means the knowledge of truth. No salvation, no truth. Ikuya mo. Okay? No, alang kaligtasan, alang truth. No truth, alang salvation. Kasi yung tao, mumuna yung dining ignorante yung kaligtasan. It may be at inyong religion,
Natin niyang kilalanan paano wala na Diyos, pero hindi niya alam ang knowledge of truth. Kaya sabi niya, ano ang pakay ng Diyos? Bakit? Ano ang kalooban ng Diyos sa lahat ng tao? Sila ay makarating sa pagkakilala sa katotohanan. Whether na professional sila, kaya sabi ko kaya kayo, agyang scientist ka, nakalkabado, pero hindi ibig sabihin nun, alam mo, totoo. Kung magmayabang kaya kayo, ating kumpisa, alam tiladan. Yung atatandaan ko, high school ko pa, huling matuwaya ka na ako, making School of the Learning UP, but sa UP Law, College of Law. Ang dami niyang alam, pero minsan nakasabi kaya, anak ako niya. Kaya may problema kung hindi. Pagdating sa Bible, wala akong alam. Ay ka buntok. From elementary, valedictorian niya kanala, kanya School of the Learning, kaya UP, graduate ng College of Law, ang dami niya alam, dahil binasa, pero may sabi kami, siguro 3 years ago, pintala na ako, sabi kami, pagdating sa Bible, wala akong alam. Marami siyang alam sa ibang bagay, pero hindi sa katotohanan. Nanaya ka dito, mangmanya ka dito. Yes, mangmanya. Hindi niya alam yung truth. Pero pagdating sa mga bagay na panlupa, mga bagay na, deity mo naman yun. Ako, very bright siya, pero pagdating sa truth, ano ka ignorante. Paano siya? Ay, kalunos ng kalunos. Kening koya ko ngayon, kening pisa ko ngayon na. Ang daming pumapalakpak sa kanya, ang dami niyang inabot sa buhay. Very successful siya. Mag-aaral butikin ako, burina, mag-aaral pa dito, UP. Ako mas dala na ako school, kening kami, ano ko living, very studious yung mga yung kaya lang, yung ikinulungkot ko yung pagdating niya, wala na akong gano'n. So, ibig sabihin sa mundo ito. So, posible ang tao, lahat ng bagay, alam niya, and yet siya ay alipin pa rin ng kamangmangan. Pero alam niya yung Diyos, Kelly, ang Diyos na mabuti ay nagnanais ng lahat ng tao ay makarating sa pagkakilala sa katotohanan. Ngayon, bakit sinabi ni Jesus Christ, I am the truth? Bakit sinabi ni Yesu Cristo, ako ang daan, iwata na ito na, yung tao, pwedeng dumaan kay sarili ng Diyos. Do I need truth? Kailangan ng abalo tayo dito. Okay, bakit? Ang tao, hindi niya makikilala ang kanyang sarili hanggat hindi niya nakikilala si Kristo. Naintindihan niyo yun? Halimbawa, tsyo kayo kayo, makikiramdam mo yan. Yun naman kilala yung sarili hanggat kilala yung Kristo. Christ is the truth about man. Patay isipan mo, kilala mo yung sarili mo nung may kilala yung Kristo. Alay, Kristo yung truth. O naling at tsukya ka, alay. O sige, tatamugin. Lawin tayo yung John, John. Chapter 8. Okay, yun sa chapter 8 ng John, simulan natin na magbabasa ako sa verse 31. Verse 31, John chapter 8. Pagpasensya ko po sana ka na, tunggal-tunggal lang ko po rin talata para maintindihan ninyo. Okay? Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Kaya may mga punto. Baka na ano mga patunayan, Kristiyano ka, totoo ka, magpatuloy ka rin kayang salita. That's it. Alam mo, ang Kristiyano kapag totoo, nagpapatuloy siya saan? Sa simbahan? Sa kapilya? Hindi, sa salita ni Kristo. Kung nagpapatuloy kayo sa aking salita, ano sabi niya? You shall indeed my
Disciples! Patuloy kayo, akit po rin nakalatao, hindi nga school araw ng atsu, araw ng ala, araw ng atsu, araw ng ala. Sometimes, hindi nga naman, 20 years, 30 years, araw ng atsu, araw ng ala. Hindi, ang mga Kristiyano na talagang na kay Kristo, kaya nga malaya dito, sila ay nagpapatuloy sa salita ng Panginoon. Kasi dakal tao, hindi nga skugod. Para silang na-entertain na, pakiramdaman yung salita ni Diyos, para silang na-entertain. Masaya sila. Pero pag-uwi, wala na yun. Saguli, alahit ang kislap. Pero, in Christian, supposed to be, doon tutuyo, sabihan kayo, kung tunay nyo pinagpapatuloy ng aking salita, tunay nga kayo yung mga alagad ko. Pag diningin kayo, kasi susunod, at inyong malalaman ang katotohanan. At ang katotohanan, ang siyang magpapalaya sa inyo. Did you catch that? Ikway na. Magpapatuloy kayo sa aking salita. Ano sabi niya rito? You will know the truth. In truth, yan naman kaagad-agad. Ngayon malalaman mo. Hindi. Talagang yan ay sinisisib yan. Nakikinig, nag-aaral, nagtsatsaga. Hindi mo at pagkatapos mag-a-arrive ka sa isang sitwasyon, naiintindihan ko lang. Oh boy, ikit ko yung sarili ko. Balong-balo rin may born na yan, di ba? Nang magiging Christian na rin. Ay, hindi, makikita yung sarili ko. Ikit ko yung sarili ko. Ikit ko yung Diyos. Ikit ko yung sarili ko. Ikit ko yung sarili ko. Ikit ko, makatani ka na ako pala. Ikit ko mangmang ko pala dati. Ikit ko ang tini ko dati. Ikit ko yung sarili ko. You will know the truth. And the truth shall set you free. You're free. Alam Kristiyano, na sumaging Kristiyano ka, ating akit na emo akakit dati. Kasi nakatalong yung ating puso at kaisipan Sanay tayo sa mga bagay na pambubuhay ng tao. Kapag napapakinggan natin ang salita ng Diyos, then ng Jesus Christ, you will know the truth. Anong gagawin sa iyo ng katotohanan? At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Okay? Ang sarap ng lumaya. Ang sarap nun. Okay? Dati akong ganito ngayon. Tapos tingnan natin yung mga susunod na pangyayari dito sinasabi ng Bible. Sabi ng 33, lagay niya po yun Sumagot sila sa kanya, kami mula sa binhi ni Abraham. At kailanman, hindi pa naging alipin ang sinuman, bakit mo sinasabing kayo'y magiging malaya? Baruda, alido. Ang mga kinakausap ni Jesus Christ, notice, kasi talagang may paikit ni Jesus Christ, mo akit yung sarili mo. Then, hindi nila alam na sila ay alipin. Balo. May nasakit lang yung sinabi ng Jesus Christ. Nasaktan sila. Ba't sila nasaktan? Truth hurts. Tandaan na niyo, sabihin kayo, ing katutuan, panasakitan ako. Bakit? Gusto po kasi yung Bible, pagkaramdaman niya yung tao. In Bible, bad news siya yung tao. Good news. Remember this. So, sasabihan kayo kanini, yung may itong sitwasyon. Ang mga Pariseong ito, ang mga Hudyong ito, hindi nila alam na sila ay alipit. Bad news yun. Akala nila sila yung malaya. Lahi kami ni Abraham. Hindi na sila, kaya kami Diyos. Paano masasabihin na kami ay alipin? Maraming sabi ni Jesus Christ, kayo Diyos. Kasi alipin kayo. So si Jesus Christ, makatitiyak tayo kapag siya'y nagsalita, yung sabihan ng Jesus Christ, totoo, agyang bad news. Ay, intindihin niyo ko po kaya sabihan ko. Kaya ang Bible, para lalo nating maintindihan, una, may bad news, pagkatapos may good news. Bad news, then good news. Bago mo sabihin yung mabuting balita, mayroong masamang balita. At ang masamang balita, makasalanan ko. Makasalanan ko.
alipin ka. That is really bad news. At ayaw mo burida. Pero kailangan, kahit bad news, kapag totoo, kailangan mo malaman. Dating kong kabaryo, masakit yung tatang, may sakit yung tatay, lumpo, namatay yung anak. Abay, akalain mo ba? Ilang araw, linggo nang namatay yung anak, ayaw ibalita doon sa tatay na may sakit. Kasi pag sinabi yung anak namatay, yung tatay lumpo, may sakit, baka daw mamatay din. But my friend, sabi ko sa kausap ko, dapat abalo na yung totoo. O kabila niyo sabihan yung totoo. Talagang ganoon, sometimes, may mga salita at pangyayari na kahit masamang balita, kailangan mong malaman. So sabi ko, sabihin niyo yung totoo. Pag yan masakit, kahit bad news, kahit malungkot, sabihin mo, kasi kailangan. Then doktor magaling, sabihin na, makataring ka. Matay na kakimapilang bulan. Sabihin na talaga yung totoo. Kaya bang minsan niya itong balik, kahit na bumaligtad yung sinasabihan, yung kilala kong doktor. Sabi niya, o siya, isang linggo ko pa. Kailangan mong malaman ng totoo. Kaya nila, kailangan mong abalo, you're a sinner. Alipin ka. Mo burida, mayap ko, ako, religyoso ko, ako naman magandang ako, top heaven. Nasabihan Jesus Christ kaya. You're perishing. You're a sinner. Yung sabihan ng Bible, at yung good news, kailangan abalo mo yung good news, agyang masakit. Bakit? The truth shall set you free. Bulayin da ka ba? Okay ka mo, magandang anak ka, mamunta ka heaven kasi mapaggalog ka. Okay ka mo, okay you can Diyos, makanyan. Kanina ito, hindi lang gospel. Kailangan bayo yung galing yung tao kayang sakit, sabihin mo kayang sakit at masakit tangan. Kaya na wala sinabi ni Jesus Christ. Sinagot sila ni Jesus, 34, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Magtas din mong gamat kayo, magtatas nga kayo. Ninong ngay alipin kayo, ninong ngay may kasala kayo katang. Aber? Sige nga. Ano yung Bible? There is no one righteous. Not even one. Lahat tayo ay makasalanan. Good. Ano ba yun? Bad news ba yun? Yes. Pero kailangan ba, kahit bad news, malaman mo yung totoo? Yun ang totoo eh. The truth hurts. Malaman sa yan ng Jesus Christ kayo. Balo ko religyoso kayo. Layan ako ng Abraham. Pero alipin ako ng kasalanan. Lahat ng tao sa daigdig na ito, kahit yung sinasabi natin mabuti, mabait na tao, ay nagkakasala. At bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Pag sinabing alipin, kasunod-sunod ng kasalanan. Yun ang totoo. Yun ang totoo. Kaya sinabi ni Jesus Christ ang bagay na ito. At masakit yun. Na ang tao sa kanyang kalagayan ay alipin ng kasalanan. Hindi natin matatakasan yan. Okay, pero hindi tayo iniwan dyan ng Panginoon. Sinabi niya sa atin yung bad news, kasunod nito, meron siyang good news. Okay? Kaya sabi niya rito, sinagot siya ng Scripture, sinabi ang alipin ay walang palagiang lugar sa bayan ng anak, may lugar doon pakilman. 36. Kaya kung kayo palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Paano lalaya ang tao sa kanyang kasalanan? Jesus Christ. Kung ang anak ay palalayain kayo, tunay nga kayong malaya. Sino lamang ang makapagpapalaya sa ating kasalanan? Christ. Kapag pinalaya ka ni Christ, tunay ka ngang malaya.
So, nung sinabi ni Christ, I am the truth, namurin sa Benita. Wala yung bulis sa Benini. Kapatid ko, Christ, may kasala. Kaya niyang sabihin, siya lamang ang tao na buhay sa daigdig nito, na hindi nagkasala. Walang pandaraya sa kanyang labi. Sabi nga ni Christ, walang makasusumbat sa inyo na ako'y tungkol sa kasalanan. Kasi Christ, sabi na, I am the truth, kasi may kasala. Naalala ko, sino ba yung sinasakdal ngayon na nilagyan ng kaso? Kibuloy ba yun? Naalala ko sa kanyang preaching. Sabi ko, bakit ako makikipagdebate sa inyo? Ako na nga ang katotohanan eh. Kibuloy. Ayal Benita? Kaya. Kaya yung peka-false prophet kaya Pilipinas siguro yung peka-sukdulan to. Kaya hanggang huwad bulang propeta, anti-Christ at tutulog yung Pilipinas. Teka, successful naman, pero alam, teka, matinding dealing turon. False prophet dito, false prophet. Ako na yung katutuan na. Yan ka yung katutuan, pero akit yung kaso na ganyan, rapist siya. Money laundering. So sinabong iking katutuan, ala kang kasalanan. Ganun si Christ. Si Christ, pag sinabi niya, I am the truth, iyang may atong kayo, anong makakasumbat ka na akong kasalanan? Ako sabing, I am the truth. Pero ining mama ngayon, sinabi na, ako na ang katotohanan. And later, ay karakal pang kaso yan, maninayat ang panahon. Expose na nga ning ginuyan kaya daw uling panahon. Uling nga mahuling Pilipinas. You see how God works, king kakatamang lipunan? May expose ka niyan. Doon to nga niyan. Dahil takala-kalala. Kailangan natin may parusan ka rin. Lalong-lalo na ini. Lantarang kalapastangan kaya salita nila. Siya sa namin kay truth. At nakalaman, tangang manwala. Ilan lang milyon na yung membro. Mga kaya track, wala niya yung kapilya na talagang mag-attend ka eh. Diyan mong choir ka rin. Talagang magigising ka eh. Pulido na eh. Maka-train lang, mga laguna. Halos professionals mo. O na hindi ang tao, interesado ka rin. Interesado rin tao, ka rin, interesado ka rin. Truth. Talagang burida rin tao, gawan mo ang tangang. Kasi magpakatanga kayo. Burida rin tao, gawan mo ang tangang. Yes, sabihin ko kayo, hindi kasi baka hindi in Word of God. In Word of God, masakit yun, pero may nakapaglokohan. Sabihan na kayo yung truth. So the truth will set you free. Anong oras ba? 11:30. Tapos may communion tayo, di ba? Nyamangap ka po baga, aliwa kaya si Pritchiko, Bense, aliway niya. So, medyo kumbaga. So, tignan natin yung sa John 18. Simulan po natin sa 18. Si Jesus sa harapan ni Pilato. Sa verse 28 po, pagkatapos ay dinala nila si Jesus mula kay Caiphas hanggang sa palasyo ng gobernador. Noon ay maagap pa at sila hindi pumasok sa punong himpilan upang hindi marumihan at upang sila'y makakain. Ay, sandali. Tama ba? Okay. 29. Kaya't lumabas si Pilato at sinabi sa kanila, anong paratang ang dinala ninyo laban sa taong ito? Sila'y sumagot at sinabi sa kanya,
kung ang taong ito'y hindi gumawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo. Sinabi ni Pilato sa kanila, kunin ninyo siya at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong batas. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, hindi kami pinahihintulutan na ipapatay ang sinumang tao. Ito ay upang matupad ang salitang sinabi ni Jesus. Kanyang ipinahiwatig kung anong paraan ang kamatayan siya mamamatay. 33. Si Pilato ay muling pumasok sa palasyo ng gobernador at tinawag si Jesus at sinabi sa kanya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, sinabi mo ba ito mula sa iyong sarili o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Si Pilato ay sumagot, ako ba'y Hudyo ang iyong sariling bansa? Ang mga punong pari ang nagdala sa iyo sa akin. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa sanlibutan ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana upang ako'y huwag na ibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang aking kaharian hindi mula rito. Sinabi sa kanya ni Pilato, kung gayon, ikaw ay hari. Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito. At dahil dito, ay pumarito ako. Pumarito ako sa sanlibutan ito upang magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa akin. Tinig. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? Alam niyo ba, na may mga aral na wala namang katotohanan eh. Burin sabihin dito, tutuya kayo, tutuya ka ako, tutuya kang Mark, tutuya kang Noel, tutuya kang Brother Ben, kanya-kanya tamang totoo, relative. Kung ano totoo sa'yo, yan ang totoo. Kung anong totoo sa'yo, yan ang totoo. Kung ano yung totoo, halimbawa kay Joel, kanya-kanya tamo kayong totoo. Baka yun yung standard Pilato. Bari totoo. Wari ka rin religion, baka yan. Kaya yung religion, totoo hindi kaya kami. Tutuya kaya kami. Alipuan dito. Isa lang ang totoo. Exclusive yun. At kaya mo, hamunan na kayo, kayo mo dapat maging ignorante. Okay? Now, ang bawat nasa panig ng katotohanan ano Jesus Christ, nakikinig sa akin. Dahil ako'y naparito upang bitbitin ang katotohanan, upang sumaksi sa katotohanan. Okay? Now, sinasabi ko sa inyo ngayon, ang puntong ito, napakalaga. Iba si Kristo sa lahat ng leader. At hindi kayong akit kay Bible, sumigsalita ay Christ. Palagay ako yung opinion ko, hindi yan. Yun yung pananaw ko, yun yung paniwala ko, Meron na ba kayong nabasa sa Bible na sinabi ni Jesus Christ, saguli-saguli, yung opinion ko, hindi para kako yan, Okay. Alayan dito. Si Christ is sumigsalita ay very emphatic authority. Pag sinabi yung truth, authority. Sa kanyo niya marinig yung salitang verily, verily, I say unto you, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. I say unto you, verily, verily, I say unto you, authority, within truth. Kaya katao, magsalitang, yung opinion ko, hindi niya. Magbigyo tayong opinion. O yung argumento, palagay ko kako, okay ni. Makanya ni Jesus Christ, verily, verily, I say unto you, ang nakikinig sa akin at sumasampalataya sa akin, sabi niya, hindi na siya hatulan, dilipat na siya from death to life. Sumigsalita ay Jesus Christ, precise, period. Halimbawa, sinabi ng Christ, ang tao dapat maborn again. Kasi kung hindi siya maborn again, hindi siya makikita ang karyan Diyos.
Period. Naman, kung lumubor na yan, sinabi na ng Christ, authority. Pag hindi ka nagkaroon, nakaranas ng spiritual, the virtue will die in your sin. Sabi ng pari, sabi ng papa, sabi ng kardinal, sabi ng pastor, pag si Christ nagsalita, period. Why? I am the truth. Ipilado ito, gobernador ito, sabi ng kalayang baro ito. Pero kaya, what is truth ba? Balo mo yung totoo. Mo ba baro, kaya kwento yan. Tao kanya-kanya lang yung totoo. O yan yung totoo ka na, o yung totoo ka na. Hindi siya ganun. I am the truth. Ang nakikinig sa akin ay nalalaman ng katotohanan. At siya ay lumala. Ikay sa yaman niyang ba? Hindi niya nila. Alam niya ang mangyayari. Sinasabi niya kung sino ang tao. Sinasabi niya kung sino ang Diyos. Sa lahat ng masasela na topic, paksa sa buhay, alam niya. Pero pakilala niya kay Diyos. Pangaras kay religion. Pagdating sa religion, ano ang totoo? Christ. Siguro mabigla ko ka na ako. Then the religion madila. Better than totoo. Aliwa yung great I am. Aliwa yung cornerstone by this. Ang totoo is alam. Jesus Christ, exclusive yan. Apart from you, can do nothing. Ano ng Bible, nakasulatan? No man comes to the Father except through me. I am the truth. Pag makatiyak ka, pag sinabi ng Christ, lumaya ka, tutuyo. Kasi ang Panginoon, hindi siya nagsisinungaling. Siyempre, Pilato, kumanya. Ano rin totoo? Anong Pilato? Ang bawat nakikinig sa akin ay nasa panig ng katotohanan. Di ba? Ngayon panahon na, masalita, ano kayo totoong reliyon? Kenya at home ni Jesus Christ. Pakilala niya yung Diyos nung lilo kaya ka. Kilala niya talaga yung Diyos. Ano yung sasabihan ng Jesus Christ? Tungkol kay Diyos, God is light. Ano yung Bible? In Him there is no darkness at all. Sabi ng Jesus Christ, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. I am the way, the truth, and the life. Isa lang ba ang daan tungo sa Diyos? Sabi ni Christ No man comes to the Father except through me. Anong Christ Siya nagsabi nun I am the way, the truth, and the life. So, siyang truth, hindi lumarinig sa kanya na siya ay nagsasalita na para ba sinusukat niya na hindi siya sure sa kanyang topic. Ako, wala ba gusto mo isasabi mo? Okay, o hindi mo opinion ko. O hindi nga itindihan ko kay Word of God. Tapos, mag-iiba yung kay Brother Ruben. Iba yung kay Brother Ray. Meron tayong kanya-kanya sometimes. O hindi tatakad ko. Para kaya ako, o hindi nga itindihan ko kay salita ni Diyos. Christ, sa kanyan. Pag siya nagsalita precise, perfect, exact. Salita talaga ng Diyos. So, naintindihan nyo, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you wish and it shall be done unto you. So, pinakikita rito yung salitang truth, yung authority kapag sinabi ni Christ, period. Itong sinabi na Jesus Christ, tingnan itong salita. Niya dagdagan. Kasi it's the truth. Kaya nga, kapag tayo ay nag-uusap tungkol sa salita ng Panginoong Jesucristo, nakakatiyak tayo talaga na lumalaya tayo sa kanyang sinasabi. Kasi nga, siya yung truth. Kung inipin mo itong siguro ba ito, anong oras, Mark? Wala bukas. Siguro 5 minutes. Ito yung bagay na kinakapa natin sa buhay. Meron bang life after death? Meron bang future life? Baduy. Pag baduy yung kamatayan ng tao, yung kaladwa naman tayo. Tumban mo. Baduy, may tiyan na kayo? Ni sino ang tao makakapagsabi tungkol sa future life? Sino? Hindi ba? Now, si Jesus Christ, yan ang kanyang mga talagang sinasabing eksakto kung ano.
Sige, malapitan na mo siguro 5 minutes. Lawan tayo in John 14, ano ka rin, king 1 rin kayang bentalat lang rin eh. Bentalat tayo itang 14. Very comforting ito, no? Ito, eksakto, totoo yung sinasabi ng Panginoon. Huwag mapagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Okay? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung hindi gayon, sasabihin ko sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Na ano ito? Kaluguran mong kapatid, heaven to. At kung ako'y pumunta roon at mahihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Maniwala kayo king heaven? Naniniwala ba kayo na mayroong isang lugar hindi sa daigdig na ito na inihanda ng Diyos? Believe in God, believe also in me. Pero yung muli sabihin ng maniwala kay Diyos, istong maniwala ka kay Diyos at kang Kristo, mangat ka kay ngayatong iti. Lakwan niya ngayatong iti. May maging balay may maging kasiyahan tayo. Ako sasabihin, i-depreciate kayo nga ito. Hindi ko sinasabi, hindi kayo kakain, hindi kayo magtatay. Hindi ko sinasabi, but once na kayo sumampalataya sa Diyos kay Kristo, kayo ay maging mamamayan ng langit, ng eternal life. Naniniwala ba kayo sa Diyos na ang Diyos ay naghanda ng isang lugar na walang kamatayan, walang kasalanan, walang katapusang buhay na kasama ang Diyos? Naniniwala ba kayo doon? Now, sino nagsabi doon? Jesus Christ! Meron bang life after death? Meron bang heaven? Meron bang eternal life? Meron bang lugar na wala ng kamatayan? Yes. Meron bang lugar na wala ng hospital? Yes. Wala nang tatanda. Wala nang manghihina. Wala nang magkakasakit. Wala nang mamamatay, wala nang magkakasala. Meron bang ganun? Yes. Ba't sinabing yes? Pwedeng maglaraming gano'n. He's the truth. Kaya nga nagulat sila, Lord, hindi po ba rin dahalan eh? Baka natin yung munta. Hindi ka namin alam kung saan ka pumunta. Paano mararating yun? I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. So future life, ngayon makapagsalitang eksakto nung ka rin kamunta kamatayan mo. That's why yung nasyano nung kaitindihan mo, mag-prepare kay kamatayan eh. And kamatayan, mayumuya kayong Christian. Nung ipatawad din kasalanan, makatakot siya, nung yung kasalanan mo, tingka pa ang sarili mo. Ngayon, pagkakilala niya sa Kristo, matatakot ka talaga sa kamatayan kung ang kasalanan mo hindi ba napatawad. Paano mapapatawad yun? Kung ikaw ay makikisa sa Panginoon na sa Kristo na siya namatay sa iyo, meron nga tayong awitin, no guilt in life, no fear in death. Bakit? Sapagkat the moment ng isang Kristiyano namatay, ayon sa kasulatan, tuloy-tuloy siya sa presensya ng Panginoon, ng kanyang katawan ay pupunta sa libingan. At sa araw ng resurrection, siya muling ibabangon ng Panginoon. Si Kristo ang makapagsasabi kung ano ang bukas. And because I live, you also will live. Kanino kayo pumunta? Sa mga, tawag dito, sa mga albularyo. Sa mga manghula tungkol sa bukas ng tao, siya lang ang makapagsasabi. Naalala niya si Martha at si Mary. Metay Lazarus. Kay chapter 11 na ni John. Di ba namatay siya? Sabi nga, Panginoon, anong makanyan ni Mary? Kung nandito kayo, hindi naman tayo ang kapatid. Ano sinabi ni Jesus Christ? Your brother shall rise. Or your brother will rise. Manwala ka kanina eh. Manwala kung ginawa na, siguro kaya datang ka panahon, datang yung resurrection. I am the resurrection and the life. Resurrection datang. But now, I am the life. Pintalane ing mete. Lazarus, come forth, lumabas ka. Anong ibig patunayan nun? Jesus Christ, siya yung muling pagkabuhay at ang buhay. He's the truth.
So, meron bang magkabuhay na maguli ang mga patay? Yes. Bali ora kapatagdaw nung den kapatagdaw may wala gani. Di kay reunion yan, nakit mo pa sumayo na. Nung metong kayo kang Christ. That's for sure. Kaya nga kapag nawawalan ka ng mahal sa buhay, na Kristiyano siya, ang sabi ng Bible, kay manangis kalumanan ng sanlibutan na alang pag-asa. Meron tayong tinatawag na blessed hope. Biro mo, pati yung darating na buhay, ipinakalam ni Jesus Christ. Na mayroong buhay na darating at siya'y muling babalik. Bakit? Totoo ba yun? He's the truth. So you will know the truth, and the truth shall set you free. Let's pray. Sinong Panginoon katulad ninyo, Lord? Magsasabi sa amin ng mga katotohanan ganito. Batid nyo na kailangan namin ang totoo. Salamat. Sinasabi mo sa amin. Kung ano yung magpapalaya sa amin. Please, Lord, ibigay mo sa amin ng biyaya na paniwalaan namin ang iyong sinasabi. Yakapin namin at ipamuhay po namin. Kung ang Bible ay sinasabi niya, by nature ang tao, ignorante siya. Kay Kristo ang tao ay lalaya. Ang tao ay matututo. Ang tao ay maliliwanagan. Nagpapasalamat kami sa inyo, Ama, na hindi niyo ipinagitan yung sariling anak. Hanggang ngayon, hindi mo ipinagkahit sa amin ang iyong salita para matutuwa namin kung paano lumakad sa daan ng Panginoong Jesucristo. Ngayong oras na ito ay nihanda mo po kami, Panginoon, sa banal na hapunan. Ito yung totoo. Na si Jesucristo ay nanahog dito sa lupa upang kami tubusin sa aming pagkakasala. Masakit man pakinggan sa aming pandinig, Panginoon, yung bad news tungkol sa aming kalagayan. Pero yun ang totoo. Totoo na kami mga alipin ng kasalanan. Na hindi namin kayang palayain ang aming sarili. Na hindi namin kayang iligtas ang aming sarili. Pero salamat sa mabuting balita. Nais mo, O Diyos, na kaming lahat ay makarating sa salita ng katotohanan. At binigay mo yung anak. Kung sa ganon, sa pamamagitan niya, kami lumaya. Sa oras na ito, Panginoon, na bago po kami mag-partake sa banal na hapunan, siya sa atin po niyo ang aming mga puso, ang aming mga sarili. Naway matagpuan mo kami nagpapasalamat sa iyo. Na kahit kami mga halipin, ay hindi mo kami iniwan sa aming pagiging halipin, kundi kami lahat ay pinalaya mo. At tunay ngang malaya kami sa pamamagitan ng iyong anak si Kristo Jesus. Ipapasalamat po kami sa pagtubos po sa aming buhay. Hindi lamang ang kasulukuyang buhay, kundi binuksan mo rin sa amin na kay Kristo may buhay na walang hanggan. Na kay Kristo meron kaming mapalad na pag-asa. Na kaya naming harapin ang bukas, ang susunod na buhay sa pamamagitan ni Kristo na siya may tangan ng lahat ng ito. Maraming salamat po, O Diyos. Ngayon, hindi na po kami mangmang. Hindi makakapagpatuloy kami sa inyong salita. Natututo, naliliwanagan. Patuloy kami, Panginoon, sa kalayaang tinatawasa po namin. Naming natamo kay Kristo Jesus. Panginoon, patuloy mo kaming aliwin ng mga talata sa mga nauna doon sa John 14:1-3. Ikaw mismo ang nagwika na hindi dapat mabagabag ang aming mga puso. Maraming pong salamat, Panginoon. Meron kaming Diyos na katulad ninyo na umaaliw sa amin. Nagpapalakas sa aming mga kahinaan. Salamat, Panginoon, dahil sa kanyang dugo, dahil sa iyong biyaya.
Sapat ito para kaming lahat ay mahugasan at malinisan. Ngayon, magpapartake po kami at alalahanin po namin ang ginawang sakripisyo ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat sa inyo, aming Amang Diyos. Hindi man kami maraming alam sa maraming bagay sa lupa, pero pagdating sa pagkakilala sa inyo ay pinalayang kami. Salamat sa katotohanan. Tinataglay po namin. Please, Lord, sanctify us with your truth. For thy word is true. Yours is the glory and the honor and thanksgiving. This we pray in the strong name of Jesus Christ. Amen.